Ay sa magandang umaga at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at ang ating Panginoong Hesus ang sumating lahat sa araw na ito. Ngayon po ay January 9, 2024 at akin pong muling sinimulan na mag-record ng mga bagay-bagay tungkol sa pananampalataya. Naalala ko pong 2018 na meron po tayong ginawa na recording na audio tungkol po sa banal na kasulatan o sa Biblia. At ang kagandahan po nito ay ating pinag-aaralan yung basihan ng ating pananampalataya. Meron pong isang author na gusto ko po siya, si Josh McDowell. At ang kanya pong libro na isinulat ay may pamagat na Evidence that Demands a Verdict: Historical Evidences for the Christian Faith. At dito po sa kanyang sinulat, tinuring niya po na ang banal na kasulatan o ang Biblia ay unique o kakaiba o natatangi. Ang sabi niya na ang Biblia ay dapat na sa pinakatuktok ay taas ng iyong bookshelf sapagkat ang Bible ay unique. Ngayon, sinulat niya ito sa page 17 ng aklat na akin nabanggit, nang sabi niya ay sabi niya nung si Webster ay dinefine niya ang kahulugan ng salitang unique, ay nasa isip niya ang libro ng mga libro o yung Book of Books, na ang kahulugan ng unique ay one and only, single, sole, different from all others, having no like or equal. So yun yung ibig sabihin ng unique o yung mga synonyms o yung kahulugan niya: one and only, single, sole, different from all others, having no like or equal. Itong si Professor M. Monteiro Williams, I think isa siyang Bowdoin professor ng Sanskrit, ay gumugol ng 42 taon na pinapag-aralan niya ang mga libro sa silangan o Eastern books na kanyang ikinumpara ito sa banal na kasulatan. Sabi niya, itabi mo o ilagay mo sa kaliwang bahagi ng iyong study table yung mga Eastern books, pero ilagay mo sa iyong kanan all by itself. Ilagay mo sa kanan ng iyong study table yung nag-iisa. Lagyan mo ng distansya sa pagitan ng mga Eastern books at ng Biblia. Sabi niya, there is a gulf in between o sa pagitan ng mga librong ito na hindi kayang lagyan ng tulay ng siyensya o ng any other religious thought. Kaya sabi niya, talagang malayo ang distansya, pagkakaiba ng mga aklat na pang philosophy, pang religious ng silangan kung ikukumpara sa Biblia. Kaya sabi niya, yung mga libro na yun, pinag-aralan niya na yun ng 42 taon. Sabi niya, ilagay mo ito sa kaliwa ng iyong study table, i-file mo doon, pagsama-samahin mo yung mga Eastern books sa kaliwa bahagi ng iyong
study table. Pero ang Biblia, sabi niya, ilagay mo sa kanan ng iyong study table, nag-iisa. Lagyan mo ng distansya between them. Nag-iisa lang siya doon. Sapagkat mayroong napakalaking kaibahan o distansya ang banal na kasulatan sa mga Eastern books. Yung mga tinatawag nilang banal na libro sa East tsaka sa Biblia. Kaya sabi niya sa 2B, sa page 18, the Bible is unique. Ito ay libro na kakaiba sa lahat ng mga libro. Dahil sa mga sumusunod na dahilan at marami pa. So, ito ay ang libro na sinulat sa loob ng 16 na daang taon. Ito ay sinulat sa loob ng 60 henerasyon. Ito ay sinulat ng 40 author na mula sa iba't ibang larangan ng buhay. May mga hari, may magsasaka, may pilosopo, may mangingisda, mayroong makata, mayroong mga scholar o statesman. Tulad ni Moses, isa siyang political leader na na-train sa university sa Egypt. Si Peter ay si Pedro ay isang mangingisda. Si Amos ay isang pastor. Si Josue ay isang general ng militar. Si Nehemiah, cupbearer. Si Daniel, sabi dito, prime minister. Si Lucas ay isang doktor. Si Solomon ay isang hari. Si Matthew ay isang maniningil ng buwis. Si Paul ay isang guro o rabbi. Ang librong ito, ang Biblia, ay sinulat sa iba't ibang lugar. Ni Moses sa wilderness. Si Jeremias sa kulungan. Si Daniel sa palasyo. Si Pablo sa loob ng bilangguan. Si Lucas nung siya ay naglalakbay. Si Juan sa isla ng Patmos. At ang ibang sumulat nito ay sinulat ito sa gitna ng giyera. Ito ay sinulat sa iba't ibang panahon. Si David noong digmaan. Si Solomon noong may kapayapaan. Ito ay sinulat na may iba't ibang mood. Ang iba ay sinulat sa kanilang kaligayahan. Ang iba naman ay sinulat sa kanilang kalungkutan. Ito ay sinulat sa 3 kontinente, sa Asia, sa Africa at Europa. Ito ay nasulat sa 3 lengguwahe. Hebrew, ito ang wika ng Matandang Tipan. Sa ikalawang hari, 18:26-28. Ito ay tinatawag na wika ng Huda. Sa Isaias 19:18, ang sabi doon, ang wika ng mga Kanaan. Ito rin ay sinulat sa Aramaiko. Ito ang ginagamit na salita ng malapit na silangan hanggang sa panahon ni Alejandro Dakila, 6th century BC to 4th century BC. Ito rin ay nasulat sa salitang Griego. Ito ang wika ng Batang Tipan. Ang Griego ang international language sa panahon ni Kristo. Kaya nga, ang Biblia ay makikita natin na kakaiba ito sa ibang mga aklat na kinukonsider na banal ng ibang mga lugar sa Middle East. At kakaiba sa mga dahilang nabanggit natin at sa mga marami pang ibang
kadahilanan. Sa susunod po nating pag-aaral ay pagpapatuloy po natin ang mga bagay na isinulat ni Josh McDowell sa kanyang libro na Evidence That Remains a Verdict. Muli ay magandang araw at sumainyo ang kapayapaan, biyaya ng ating Amang Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po.